matindi ito. Matindi. Pasok na! ICC ang hiling ng kampo ni FPRRD na makuha ang kopya ng private communication sa pagitan ng court registry at mga ekspertong sumuri sa kanya. Paano kaya ito, Jojo Chavez? Parang hindi naman tumutugma sa sinasabi ng mga DDS. Eto, binasura na naman yung kahilingan niya. Lahat na lang ng hiling ni Digong, basura. Sayang yung binabayad doon sa abogado nila. 150 million kada buwan, sabi nga nila. Saan pa nila kukunin yung pambayad dyan, mga kababayan, ano? Tapos ganyan, parang wala naman nagiging magandang resulta. Laging basura na lang yung motion nila. Lagi na lang hindi pinagbibigyan yung mga hinihingi nila. So wala pang pabor, mga kababayan, na napupunta kay Digong. Hindi pa napagbibigyan kahit isa. Di ba? So ngayon, mga kababayan ko, eto na nga, humihingi daw po sila ng kopya. Kopya kung saan, yung resulta daw ng pagkakasuri na etong si Digong ay pwede pang humarap at kaya niya pang mga twiran at malinaw para ang isip. Mga kababayan ko, kung ano na naman napupuntan nating topic. Si Digong, long hair na daw. Oo, mukha ng taong grasa. Eto na. Binisita ni Congressman Paulo Duterte ang kanyang ama sa ICC sa The Hague. Bago yan, muli niyang ginit sa Korte Suprema na iligal ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Ayan na naman sila. Paano mapagbibigyan ito kundi puro na lang pagtuligsa sa ICC. Lagi nilang inaano na illegal daw yung pagkakaaresto sa tatay niya. Uy, hindi na kayo nagsawa. Paulit-ulit na lang yan sinasabi nyo. Illegal ang pagkakaaresto sa tatay ko. Mga unggoy, ang tagal-tagal na yan. Ipaglaban nyo yan sa ICC. Mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Ano sabi? Kumusta muna ang lagay ng dating Pangulo sa The Hague? Jiggy, ayon kay Congressman Paulo Duterte, Ay. mabuti naman ang kalagayan ng dating Pangulo sa ICC sa The Hague. Yun naman pala eh. Mabuti naman pala ang kalagayan ni Digong sa Daig eh. Buti pa nga ron na naalagaan ng mga nurse doon. Dito, pinapabayaan lang ng mga anak ni Digong. Ewan ko, bakit ba nila gustong palabasin pa ron kung maayos naman ang kalagayan ng matanda doon, ano? Kaysa naman nasa labas, minamaltrato lang nila, no? Di ba? Sige nga ho, tanong ko sa inyo, naging masaya ba yung pamilyang Duterte? Hindi naman Sige nga, abay broken family. Abay hindi magkakasama-sama. Hindi magkakasundo-sundo. Di ba, mga kababayan ko? Si Digong at saka si Sara. Abay nagpaplastikan lang sila. Kaya nga hindi sinunod ni Sara. Si Digong nung tumakbo dapat siya na presidente. Dahil gusto ni Digong na maging presidente siya. Pero, di ba, hindi niya sinunod yung tatay niya kasi may malalim sila na away ni Sara. Alam niyo naman yan, di ba? Kaya naman magkatunog lang sinasama mo na Kanina raw natulog lang buong umaga ang kanyang ama at hindi rin nakakain ng tanghalian. Bumangon daw ang dating Pangulo nang bisitahin niya ito kasama ang kapatid na si Kitty kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. Kita niyo mga kababayan ko? Tsaka siguro naman kung magiging babaero ko, meron naman siguro kung di ba? May K naman siguro ko. Jojo Chavez, Catherine Galpo, Marian Tomas, Miss Au, Bergie, Michael Alwag. Kung sakali ba, Mami Ber, na maging babaero ko, wala akong karapatan? Di ba? Elsa Brillantes, siguro magtaka kayo, ha? Kung ang maging babaero, kamukha ni Libayan, kamukha ni Banat Bay, at saka ni Norman Mangusin. Yun! Oo! Kapag kayong tatlo na yun, nakakapagtaka talaga. Di ba? Pero siguro kapag ka ako, parang, normal na lang kay Mike Cervera. Ito naman, ito na, si Pulong, mahilig sa pokpok. Tama, mali. Si Pulong, mahilig sa pokpok. Si Kitty, hindi ko naman siya sinasabing pokpok. Di ba? Ulitin ko lang wala akong sinasabing pokpok si Kitty
Maaari siguro, mukhang pokpok. Ganon. Pero hindi siya pokpok. Ganon, ha? May mga ganon, interpretasyon. Parang ako. Ang tingin nyo sa akin, parang babaero ako, pero mabaito ako. Hindi naman totoo. Di ba? Parang ganon. Pero may mga tumitingin kasi, may mga nagko-comment na sasabihin, si Kitty, pokpok. Hindi ho. Wala naman kayong ebidensya eh. Mukhang pokpok, baka sakali pa. Di ba? Mga kababayan ko, magkaiba yun. Magkaiba yung babaero sa mukhang babaero. Magkaiba rin yung pokpok sa mukhang pokpok. Di ba? Pero etong si Pulong certified ito. Mahilig talaga sa pokpok. Di ba? Yan yung si matandang si Pulong, matanda na ho ito eh. Biruin ninyo, mga kababayan ko, 50 mahigit na siya, tapos ang mga kinukuha niyang mga pokpok na babae, yung bang mga Daisy. Di ba? Yung bang mga Daisy 8, Daisy 7, lakaw! Mga kababayan ko, yan, tuloy. Hindi sila pinayagan ng ICC na mabisita ang ama nitong Pasko at Bagong Taon. Oo nga daw, mag-isa nga lang nagpasko't Bagong Taon, Samantala, Gigi, kahapon nagsumiti ng memorandum si Congressman Duterte sa Korte Suprema para muling igiit na iligal ang pagsuko at pagkulong sa kanyang ama sa ICC. Paulit-ulit na lang to si Pulong, mga kababayan ko, wala nang naniniwala rito. Nakabilbil pa sa Supreme Court ang kanilang petisyon para rito. Nako. Gigi. Ano ang naging reaksyon ng pamilya Duterte sa nilulutong impeachment complaint ulit laban kay VP Sara? Syempre, sasabihin nila, paninira lang yan. Ngayon, so mukhang taong grasa na si Digong. Alam niyo yung mukhang taong grasa, yung mahaba na yung buhok, hindi na nakakapagpagupit. Tapos mga kababayan, hindi pa makaligo ng maayos kasi nga mga kababayan, hindi nga nakakatayo. Pagka pumasok kayo siguro sa kulungan, baka pati puwet nun, hindi na nahugasan, di amoy anag na.